May tanong na madalas lumalabas sa mga domestic workers dito sa Saudi. Patapos na ang kontrata, gustong lumipat ng ibang employer, pero biglang hihingi ang amo ng 25,000 riyal para payagan na lumipat. Yan ang tanong ng isa nating kabayan. Siya ay isang DH at lilipat siya para sa caregiver. So, ang tanong is, legal ba na hingan siya ng 25,000 riyal para payagan siyang makalipat? Pwede ba talagang maningil ng ganyang kalaki ang employer? So pag-usapan natin ngayon yan para hindi kayo maloko o mapuwersa sa maling proseso. So hello mga kabayan, welcome sa Pinoy Talks, kung saan tinatalakay natin ang mga importanteng kaalaman tungkol sa Saudi labor rules, Kiwa, Musaned at OFW rights dito sa Saudi Arabia. Ngayon, pag-usapan natin ang isang totoong sitwasyon ng isang domestic worker na gustong lumipat ng employer pagkatapos ng kanyang kontrata. So, ganito ang sitwasyon ng ating kabayan. Gusto niya lumipat ng ibang sponsor. Pumapayag naman daw ang kanyang current employer, pero may kondisyon. Humihingi ang employer ng 25,000 Saudi Riyal sa lilipatan niyang employer. Ang bagong employer naman ay willing magbayad pero hanggang 10,000 riyal lang. Kaya ang tanong niya, pwede ba talagang maningil ng 25,000 riyal kung tapos na ang kontrata? So ito mga kababayan dito sa Saudi Arabia, ito yung kailangan nating maintindihan. Lalo na sa mga domestic workers dito sa Saudi, dahil iba ang sistema ng ating mga domestic workers, driver, nannies, yaya, yung mga nagtatrabaho sa bahay kumpara sa private workers, sa private company workers. Ang platform na ginagamit para sa ating mga domestic workers ay karaniwan sa Musaned, hindi sa Kiwa. So sa Musaned, dito pinuproseso ang recruitment, ang contract, transfer of sponsorship, employer-worker agreements. Kaya kapag may transfer ng employer, kadalasan may tinatawag na transfer agreement sa pagitan ng dalawang employer. So, kung tapos na ang kontrata, may dalawang option. One is umuwi ng Pilipinas o lumipat sa ibang employer. Pero yan ay pwede ka rin mag-renew sa current employer mo kung yun ang gusto mo. Kaya lang is gusto nga niyang lumipat. Kaya tandaan, ang transfer ay kailangan may agreement ng employer. So pwede bang maningil ang employer? Sa practice dito sa Saudi, may mga employer na humihingi ng compensation fee kapag lilipat ang worker sa ibang sponsor. Ito ay kadalasang napagkakasunduan ng lumang employer at ng bagong employer. Pero mahalagang tandaan, hindi ito dapat sapilitan sa worker at hindi rin dapat maging dahilan ng worker pigilan kung natapos niya ang kanyang kontrata. Sino ang nagbabayad? Sa karamihan ng kaso, ang bagong employer ang nagbabayad ng transfer fee, hindi ang worker. Kung ang worker ang pinagbabayad ng malaking halaga, maaari ito maging labor violation o unfair practice. So, halimbawa, kabayan, natapos mo na ang 2-year contract mo bilang domestic worker, may ibang pamilya na gustong kunin ka bilang caregiver. Kung payag ang dalawang employer, pwede kang i-transfer sa Musaned system. Pero kung ang employer mo ay humihingi ng sobrang laki ng halaga at ayaw pumayag sa transfer, minsan ang worker ay napipilitang umuwi muna sa Pilipinas bago makabalik ulit sa Saudi sa bagong employer. Ito ang mga madalas na pagkakamali ng mga kababayan natin. Nagbabayad sila mismo ng malaking transfer fee, pumapayag sila sa verbal agreement lang, hindi nila chine-check ang official process sa Musaned, natatakot silang magtanong sa official channels. Tandaan kabayan, hindi dapat ikaw ang nagbabayad para lang makalipat ng employer. So practical advice, kung nasa ganitong sitwasyon ka, ito ang mga steps na gawin mo. I-check ang contract sa Musaned platform, siguraduhin na tapos na talaga ang kontrata mo, pakipag-usap sa employer kung pwedeng maayos na transfer agreement. Kung may problema, pwede kang humingi ng impormasyon sa Musaned support or sa MHRSD or Ministry of Human Resources and Social Development.
So sa madaling salita kabayan, kung tapos na ang kontrata mo, pwede kang lumipat ng employer kung may agreement. Pero hindi dapat ikaw ang pinagbabayad ng malaking halaga para lang makalipat. Importante na dumaan sa tamang proseso sa Mosaned para protektado ang worker. So mga kabayan, kung OFW ka sa Saudi o gusto mong matuto tungkol sa Kiwa, Mosaned, Saudi Labor Law, contract issues, transfer ng employer, bisitahin nyo lang ang pinoytalks.com at sumali sa community namin sa Facebook group, yung Pinoy Talks KSA. Marami tayong kabayan ang nagtutulungan at nagsishare para sa tamang impormasyon. Disclaimer lang, ang video na ito ay para sa general educational information lamang base sa available na Saudi Labor guidelines. Para sa official na decision o specific case, makipag-ugnayan sa MHRSD o sa Mosaned Special Support.